Hello, hello, hello! Welcome back to my channel. Ito na naman ang ating Ma'am Chinyo. Pag-usapan natin ang buhay-buhay, ang positives lang sa buhay para happy lang ang lahat. So, here we go! Hi guys! Welcome back to my channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe ng channel ko, please subscribe kasi kakasimula pa lang ng channel na ito at topic natin yung mga pagiging OFW natin, pagiging mami, mga happening sa life, mga journey. Magbibideo tayo minsan-minsan, happy vibes lang, goodbye, positive vibes kasi maikli lang ang buhay, dapat ano lang tayo, di ba mga guys, dapat yung mga pangarap lang sa buhay, mga masaya lang, mga nangyayaring maganda, yun lang ang mas ano mo sa energy mo, mas tatanggapin mo sa energy mo. Alam naman natin na meron din tayong mga pinagdaanan, mga malungkot, mga problema, pero as long as you can mga guys, doon ka mag-focus sa blessing, sa brightness ng life mo, sa blessing na buhay ka pa araw-araw dahil yan ang binigay ni God sa'yo at ang kung ano man yung problema na dinanas mo, alam ni God na makakaya mo yan dahil binigay yan ni God sa'yo para kayanin mo at magiging strong ka sa buhay. So, ngayon is a topic natin sa pagiging OFW ko. Ito number 1 na tanong na topic natin to na paano mag-apply to abroad. Alam niyo mga guys, nung nandun ako sa abroad, ilang message ang natanggap ko na gusto nila pumunta doon, paano mag-apply, sama daw sila sa akin. Hindi naman pwede ganun yun kasi hindi ka naman pwede kukunin ng OFW, isasama ka kasi kusang ano niya yan, kusang sumikap paano siya maka-apply at hindi mo alam na pagpunta mo doon na yung trabaho mo maswerte-swerte lang din, nakatrabaho ka ng maganda-ganda kahit di naman yung job title mo, kunyari kung job title mo is cleaner, pagkadating doon isa ka ng barista or isa ka ng waitress dahil sa agency is hindi sila nagmamatter sa job title mo as long as meron silang vacant na ikaw ay isang cleaner pero meron silang vacant na waitress sa restaurant, pwede ka doon. At yung mga nasa Pilipinas, nakita nila na ang ganda ng trabaho mo, nasa kusina ka, nasa dining ka, ang napakaganda tingnan, gusto nilang sumunod sa'yo, kunin sila. Hindi po ganun yun, hindi po ganun kadali yun. Ikaw mismo ang mag-apply, okay? Ito, ang first step nyo is, pinakauna talaga is, i-prepare nyo yung sarili nyo, mentally, physically, financially. Pinaka-importante yung financially dahil hindi ka makagalaw kung wala kang financial. Kung maaring mag-ipon ka sa sarili mong pera or kung kaya mo naman mag-loan ka, mag-utang ka, depende sa'yo. Pero it depends mo din yan sa budget mo, kung kayanin mo din yung bayaran, huwag ka lang ng utang. Pagdating sa bayaran is wala. Kung maari, huwag tayong umutang, 'di ba? Kung gusto mong mag-apply, mag-antay ka muna ng ilang buwan, mag-ipon ka muna. Kundi mag-work ka muna sa Pilipinas kasi ang hirap talaga mga guys kung may utang. Pwede ka naman mag-utang pero siguraduhin mo na makakabayad ka or makaka-work ka na in near next month, 'di ba? Para makabayad ka na in advance. Para hindi tayo lubog sa utang. And then kung ikaw ay interesado na talaga, work ka na, hindi na mapipigilan pa, mayroon ka ng pangarap sa buhay, gusto mo ng ganyan, walang makakatulong sa iyo kundi sarili mo lang. So ito ang gawin mo. Maglagay ka ng CV mo sa work abroad, mag-sign in ka doon. Kasi doon is mag-fill up ka doon ng form. Para siyang resume, parang biodata. Ayun, name, ganon, age, mga work experience mo. At pagpipilian yon ng mga agency na fit sa work mo. Magtatawag-tawag lang yan sila kung available ka. Mga legit yang nandyan kadalasan kasi ang work abroad is a legit platform sa mga OFW na interesado mag-work ka, hindi yung
dalawang isip at saka yung sa ano pa, sa Bisaya pa, magduha-duha pa ng isip, atras abante, hindi po ganun, diretso-diretso po tayo. Pag nag-sign in ka na sa work abroad, kasi diretso-diretso na yan. Pag may tatawag, ito na yung step na gagawin mo. And then, kung pwede, may agency dyan sa inyo, sa lugar ninyo, sa city ninyo, sa syudad nyo, sa probinsya nyo, kung may agency dyan, is hanapin nyo ang Facebook page nila, mag-abang-abang kayo, mag-follow kayo, mag-abang-abang kayo kung anong hiring at kung ano yung hinihingi nila sa inyo. Kunwari, hiring sila ng waitress, send me your resume and my email. Kaya maghingi yan sila, and then whole body picture ibigay nyo sa email niya. Kasi habang marami kayong binibigyan, maraming ding chance, kasi tinitingnan nila yung mga ano ninyo, mga papers, mga files, tinitingnan nila yan. Kung pwede din, pupunta din kayo sa mga agency. Kung kaya nyo din namang mag-walk-in, pwede nyo yung puntahan, di ba? Interesado kayo. Magtanong kayo kung anong hiring, kung merong cleaners, waitress, barista, waiter, kitchen, kahit ano, applyan nyo. Applyan nyo, kasi kung may gusto kayong job title is mapag-usapan ninyo yan ng employer mo. Employer is yung amo mo. Pero kung may job title, kunyari gusto mo ng kusina, pero waitress yung hiring, gusto mo nang magtrabaho, kung kaya mo naman magtrabaho bilang waiter o waitress, why not? I-grab mo na lang yan, kaysa wala kang trabaho. Baka dyan yung kapalaran mo, kasi ipilit pa doon magiging maging kitchen ka. Gaya ko, gusto ko nasa kitchen ako, magagawa ko ng donuts, cookies, kasi yun ang experience ko, pero hindi pa din ako natanggap. Wala pa ring opportunity para sa akin. Ang opportunity para sa akin is a waitress, kaya yung tinanong ako, doon ako nag-focus sa pagiging waitress. Hindi na ako lumipat doon na sir, gusto ko magiging kitchen, kasi yun ang experience. Hindi ko siya pinupush, kasi hindi yun ang hiring, hindi ka matatanggap. So nag-focus ako sa pagiging waitress. Sabi ko is gusto ko maging waitress, kasi gusto ko mga tao mag-serve sa kanila. Gusto ko may sa surrounding, sa environment, sa paligid, gusto ko mag-serve, mag-take care sa kanila, mag-serve ng mga food order nila. Gusto ko makikwentuhan. Yun, pinukus ko yun. Kaya yun, tuwang-tuwa siguro si employer at natanggap niya ako. At kung natawagan ka na, huwag ka nang magdalawang isip, push mo na yan, go na. Kasi sa hindi ka nagtatry. I-try mo yung gusto mo at pangarap mo. Huwag kang atras abante. I-prepare mo yung sarili mo. Kaya sa akin, nag-iisa lang ako, wala kong kasabayan. Ngayong November 3, may biometric kami sa 4. Pupunta ako ng Manila mag-isa doon sa main agency nila, kasi wala silang biometric dito, malapit dito. Ibig sabihin ng biometric is for your form na magkakaroon ka na ng visa, and then kung isend ang visa, ibig sabihin pwede ka nang pumasok sa bansang iyan at kukuha ka na ng ticket, papasok ka na sa bansang iyan at magwo-work ka na. Kaya kami, yung mga naselect, kahit alam namin yung mga kasama-kasama, hindi naman sa na magsama-sama kayo niyan, makita-kita lang din kayo sa airport kung sino yung magkikwentuhan mo. Pero ako, gumagalaw ako mag-isa, bahala na sila kung makita-kita kami. Basta ako, yung goal ko is makapunta talaga ako ng Manila at maka-biometric sa tamang oras. Sasakay ako ng aeroplano patungong Manila, at doon babalik ka na naman dito sa amin. Babalik na naman ako dito sa amin at mag-aantay ng news, kasi wala namang dun, wala namang accommodation. So ipapabalik muna kami ng agency sa amin habang nag-aantay kami ng visa. Actually yung visa hindi na magtatagal, matagal na yung 1 buwan. So malapit-lapit na tayo sa part na magkakaroon na tayo ng trabaho. Magkakaroon ako ng trabaho ulit, kasi yun talaga yung goal ko, kasi 1 taon na ako mahigit dito sa Pilipinas dahil sa anak ko. Umuwi ako dahil sa anak ko, magsama kami ng medyo matagal na nga, kasi umabot na ng 1 taon. At hindi nyo ako mahuhusgahan dahil may pangarap ako. Hindi man ako hands-on sa anak ko habang lumalaki siya. Mula 1 year old siya to 5 years old siya nang nag-abroad ako in 2019. Hands-on ako sa kanya, breastfeed pa yan, 2 years pa yan siya mahigit humihiwalay sa akin. Breastfeed talaga yan
pure. So, yung 5 years old, naintindihan niya at alam niya na ako ay nagtatrabaho dahil kahit na nung nagbe-breastfeed pa siya, alam niya nagtatrabaho talaga ako kasi work pa uwi ako yung kahit ano pa siya, yung kakalakad niya lang, alam niya nagwo-work na ako nung 5 years old na siya. Tumutulong-tulong siya sa akin nung naalala ko noon, tumutulong-tulong siya sa akin maglinis ng maleta ko kasi alam niyang aalis ako. And then habang lumalaki siya to 10 years old, tuwing birthday niya is picture lang, ganun, kasali ako. Bigyan ko siyang pang birthday niya, mag-video call kami, usap-usap kami, messenger, kausapin ko siya kahit di siya mag-reply, at least alam niya nandito pa rin ako hanggang umuwi ako nang 10 years old siya last 2024. Nagsama kami sa Pasko, New Year, and then ngayon is ano na siya, ay grade 6, pag-graduate na siya, pag-graduate na siya, pero kailangan babalik ako sa work at naiintindihan niya ng anak ko. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng iba. Importante yung anak ko is number 1, nakakaintindi sa akin at alam niya ako ay isang working mom, kasi hindi pwedeng nasa bahay lang ako habang ako ay malakas pa. Kung kayanin pa na mag-abroad o mag-work o ano pa man, tutulong tayo sa pamilya na magiging hindi lang dyan ka na lang, 'di ba? Meron pang mas magiging okay yung buhay natin, magiging mas better, kasi pinipili naman natin kung anong gusto ang life meron tayo, dahil hawak natin ang choice na yan. Ako gusto ko talaga yung buhay na meron ako is comfortably ako, stable ako, at kung uuwi man ako susunod, syempre hindi ako magtagal at hindi ako tatanda sa abroad. Uuwi ako sa bahay namin na pinapagawa ng kapatid ko, at doon magiging stable kami. At ayun, at kung pala rin magkaroon ng maliit na negosyo, why not? Pero hindi pa yan nag-sink in sa mind ko yung negosyo, kasi hindi naman basta-basta magninegosyo ka. Pag-isipan mo yung mabuti, 'di ba? Wala pa talaga yan. Ang goal ko muna ngayon is matapos namin yung bahay at makapag-ipon ng konti para pag nasa Pilipinas ka na, ikaw at ang anak mo is comfortable na, 'di ba? Magkakain at mabibili nyo ang gusto nyo, kasi hindi tayo mag-stable na as dyan kan lang. Alam nyo na, galing na tayo sa hirap, at yung nakakilala sa akin, galing na ako sa hirap. Kaming magkakapatid, no? Naiintindihan nila yung mga nakakilala sa akin at alam yung buhay ko. Naiintindihan nila kung bakit ganito ako, kami kaporsigididong mag-win sa life. Kailangan naming tumayo sa buhay namin, sa paa namin, kasi walang makakatulong sa amin kundi sarili lang namin. So, yun na nga mga guys, ang ating topic for today. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube ko, mag-subscribe ka. Yes, mag-subscribe ka, dahil pag-usapan natin ang mga buhay-buhay at mga journey. Kung gusto mo malaman kung paano at anong gagawin at ano ang mapupuntahan natin, ano ang ginagawa ko, 'di ba? Kung lalo na pagka ikaw ay gustong magtrabaho, ayun, subscribe ka na dito at magsama tayo embrace ng happy at good vibes sa life. So, yun na nga. Bye!